Bing naman, paulit-ulit tayo. Ano? Hindi ako galit. Bing naman. Nakukulitan lamang ako sa'yo. E paanong hindi? Paulit-ulit ka. Hindi ba sapat ang pag-ibig ko sa'yo? Hindi ba sapat ang panahong inilalaan ko para sa'yo? Oh, kung ganoon, bakit hindi mo ako maintindihan? Hindi nga ako naniniwala sa kasal-kasal na yan. Bing, alam mo naman, hindi tayo mayaman. Yang kasal na yan, kalokohan lang yan, gastusin lang yan. Isipin mo, mahal kita, mahal mo ko. Kulang pa ba na magkasama tayo sa iisang bahay? Ang akin ay iyo. Hindi ka magugutom sa piling ko, Bing. Araw-araw kong pupunan ng pag-ibig at pagmamahal ang mga araw nating dalawa. Kulang pa ba yun? Ha? Yan ang sabi ni Sandro sa kanyang ka-live-in partner na si Bing. Matagal nang magkasintahan ng dalawa at bilang magkasintahan, imposibleng hindi mapag-usapan ang hinaharap, ang kinabukasan. Meron nga bang balak itong si Sandro na makasama habang buhay itong si Bing? Kung ganoon, bakit ayaw niyang magpakasal? Tunghayan po natin ang istorya ng pag-ibig ni Bing at ng kanyang ka-live-in partner na si Sandro. Sino nga ba itong si Bing? Si Bing ay tubong Cebu. Napadpad lamang siya sa Maynila dahil nag-apply nga siya ng trabaho doon. Isang tunay na madiskarteng babae itong si Bing. Napakabilis niyang matuto. Iba't ibang trabaho na nga ang kanyang nasubukan. Medyo nakakaipon na rin dahil ulila na nga siyang lubos. Napakahirap ng buhay sa Cebu, kaya ngayon ang lahat ng kanyang pera ay para lamang sa kanya. Noong panahong iyon, si Bing ay nagtatrabaho sa isang malaking salon kung saan itong si Sandro ay isang parokyano. Napakahusay nitong si Bing sa kanyang trabaho. Napakagaling niyang magmasahe, kaya itong si Sandro, pagkatapos ng trabaho, sa kanya dumediretso. Hanggang dumating sa punto na halos linggo-linggo nagpapanagpo ang dalawa. Naging magkaibigan, magkakamustahan, hindi nagtagal, naging magkasintahan. Nung panahong iyon, itong si Bing ay napaka-inosyente pa. Madali nga siyang nabola-bola nitong si Sandro. Sa makatuwid, hindi ganoong kaseryoso ang tingin ni Sandro sa kanyang relasyon kay Bing. Alam nyo, kung tutuusin, walang ligaw-ligaw. Nagtanong lamang si Sandro kung maaari ba siyang maging kasintahan ni Bing. Nang umuo ang dalaga, sila na. Ito na nga ang pagkakataong matagal nang hinihintay nitong si Sandro. Aba, wala pang isang buwan, walang patumpik-tumpik. Niyaya niya itong si Bing na makipag-live-in sa kanya. Agad-agad. Palibhasa nga, mahal na nga ni Bing itong si Sandro, pumayag ito. Itong si Bing, isang napakagandang dalaga ng panahong iyon. Kaya itong si Sandro, kulang na lamang pati tainga ay pumalakpak. Ang nasa kanyang isipan, maaangkin na nga niya sa wakas ang babaeng kanyang pinapantasya. Ang bagay na ito ay alam naman ni Bing at okay lang sa kanya dahil kasintahan naman niya ang lalaking ito. Mahal naman niya itong si Sandro, kaya kahit sarili niya, handa niyang ibigay dito. Sa makatuwid, mula nang maka-live-in itong si Sandro, itong si Bing, naging langit ang kanyang araw at gabi. Maaaring itong si Sandro ay masyadong mahilig, pero hindi naman daw siya masamang tao. Mabait daw ito at hindi naman madamot. Okay lang sa kanya na palaging magregalo sa kanyang kasintahang si Bing. Ibinibili niya ito ng masarap na pagkain, bagong sapatos, bagong bag. Tinutulungan pa niya itong si Bing sa mga gawaing bahay. O di ba?
Kung makikita mo ang dalawang ito, aba, akala mo talaga ay mag-asawa na. At diyan na nga papasok yung problema. Dahil itong si Sandro, hindi naniniwala sa kasal. Katulad ng palagi niyang sinasabi kay Bing, handa siyang ibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Wag na wag lang siyang hihiling ng kasal. Kahit na kailan. Aba, itong si Sandro mukhang napaka-generous. Teka, anong klase nga ba ng tao itong si Sandro? Itong si Sandro ay isang lalaking nagmula sa may kayang pamilya. Maganda ang kanyang trabaho. Matalino ito. Ahente ito ng kung ano-anong mamahaling gamit. Gadgets, property, condominium. Sa makatuwid, malakas talaga siyang kumita. Sabi nga ng kanyang mga kaibigan, walang tatalo sa kanya kapag ang usapan ay sales talk. Lalo na kapag ipinakita niya ang kanyang kisig, ang kanyang mga ngiti at ang kanyang kumikinang ng mga mata. Tapos idagdag mo pa ang kanyang boses na humahagod talaga. Tila ba napaka-imposibleng tanggihan mo ang anumang sabihin niya. Ang katangian ni Sandro ay hindi lamang epektibo sa mga customers niya, maging sa kung sino-sinong babae, tumatalab talaga. Hindi naman lingid dito kay Bing na ang kanyang partner na si Sandro ay talaga namang hinahangaan ng maraming kababaihan. Ang bali-balita, isang babaero daw itong si Sandro. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi lahat ng kaibigan ni Bing ay boto kay Sandro. Ang sabi nga ng ilang katrabaho niya, ikaw talaga Bing, ang tigas ng ulo mo. Sinabihan na kita, di ba? Babaero yung customer mong yan. Pinatulan mo pa. Hindi mo lang ginawa. Magka-live-in pa talaga kayo ngayon. Bing naman. Maganda ka. Mabait ka. Kung tutuusin, napakarami mong options. Hindi lamang siya ang customer mong baliw na baliw sa'yo. Ano ba? Bing, bata ka pa. Napakahaba pa ng panahon para sa'yo. Malay mo, makakilala ka pa ng mas matino kesa dyan. You deserve better, bes. Diba? Ayoko na makipagtalo sa'yo. Basta. Sinabihan na kita, ha? Paano ba namang hindi dadami ang mga humahanga kay Bing? Samantalang ang salon kung saan nga siya nagwo-work ay nag-o-offer ng extra service. You know what I mean? Diba? Ang karamihan sa mga katrabaho ni Bing nagbibigay ng aliw sa maraming kalalakihan. Ang mga lalaking iyon, si Bing ang inaabangan. Kailan nga ba siya mag-o-offer ng extra service? Baguhan pa lamang kasi itong si Bing kaya hindi pa niya ginagawa iyon kahit kailan. Lalo na nga ngayon na meron na nga siyang kasintahan. Para sa kanya, itong si Sandro lamang ang maaaring umangkin sa kanya. Ang totoo niyan, matagal nang pinapaalis ni Sandro itong si Bing sa ganung klase ng trabaho. Mahirap na, alam niyo na. Para kay Sandro, ang kanya ay kanya lamang. Wala pang isang taong magka-live-in itong si Sandro at Bing, nagbunga na agad ang kanilang pag-iibigan. Ang kanilang panganay na anak ay isang babae. Kaya nga lamang ay medyo naging maselan ang pagbubuntis nitong si Bing dahil nagkaroon ng isang malaking problema. Napag-alaman ni Bing na ito palang si Sandro ay mayroong anak sa labas. Hep hep hep, hindi lang yan. Meron pang mas matindi. Kumapit kayo. Napag-alaman ni Bing na ito palang si Sandro hanggang sa ngayon nakikipag-chat pa rin at nakikipagtawagan sa ina ng kanyang anak sa labas. Napasobra ang kasipagan dahil itong si Sandro
Si Sandro mismo hindi sigurado kung ilan nga ba sa kanyang mga naging babae ang naanakan niya. Basta raw, ang mahalaga, ang kanyang inuuwian ay itong si Bing. Lumipas pa ang ilang buwan, naisilang na nga ni Bing ang kanyang anak kay Sandro. Alagang-alaga nga siya ni Sandro nung pagkakataong maisilang niya ang kanilang anak. Tuwang-tuwa itong si Sandro ng kanyang buhatin ang kanyang anak dito kay Bing. Ang sabi nga ni Bing, isa itong napakagandang imahe, napakasarap pagmasdan. Medyo mahirap mang tanggapin talaga, pero kinaya ni Bing. Kinaya niyang tanggapin ang katotohanang may ibang pamilya itong kanyang ka-live-in. Maaring napakasakit para kay Bing nang malaman niya ang buong katotohanan sa buhay nitong si Sandro. Pero sa puntong ito, wala nang urungan. Hindi niya maaaring iwan ang kanyang partner at hindi maaaring mawala ng ama ang kanyang anak. Titiisin niya kahit napakahirap. Lumipas ang 1, 2, 3 mga taon. Napapansin nga nitong si Bing na para bang dumadalang na ang pag-uwi ni Sandro sa kanilang tahanan. Napapansin niya na parang tuwing Friday, Saturday at Sunday, hindi ito umuuwi. Ang sabi ni Sandro, abala daw siya sa kanyang trabaho. Pero ang totoo niyan, hulaan niyo. Oh, tama. Umuuwi itong si Sandro sa isang tahanan upang makasama ang iba niyang babae. Ano ang alibay nitong si Sandro? Nais daw niyang bigyan ng sapat na oras, panahon at atensyon ang kanyang mga naunang anak. Ginagampanan lang daw niya ang kanyang mga responsibilidad. At ang bagay na ito ay hindi niya nga maiilihim dito kay Bing. Dahil si Bing maaaring mabait, pero hindi siya tanga. Hindi siya bobo. Hindi siya ignorante. Pero alam niyo ba, imbis na magalit, inunawa pa rin ni Bing itong si Sandro. Nakakaawa naman daw kasi ang mga anak sa una nitong si Sandro kung magfo-focus lamang ito sa anak nga nila ni Bing. Ay. Ang mga martir nga naman. Ituloy natin ang istorya. Mahirap man pero pinatawad nitong si Bing ang kanyang partner. Mahirap man, pinatawad ni Bing itong si Sandro. Dahil awa ng Diyos, hindi naman daw kasi nagkukulang itong si Sandro sa pagbibigay ng mga pangangailangan para sa kanya at para sa kanilang anak. Ngayon, ang sinasabi ni Bing, kailangan niya ng assurance na kahit maraming babae itong si Sandro ay siya pa rin ang uuwian, siya lamang ang babalikan. Diyan papasok yung panahong nag-o-open si Bing ng usapan tungkol sa kasal dito kay Sandro. Kaya lang, ilang taon pa ang lumipas. 3, 4, 7, ngayon, almost 10 years na nga silang magkapiling, mukhang wala pa ring balak itong pakasalan. Kawawang Bing. Kawawa talaga. Pero alam nyo, hindi yan issue para kay Bing dahil ang mahalaga para sa kanya ay okay ang kanyang anak. Dahil kasabay ng paglipas ng mga panahon, lumalaking malusog, matalino at masipag itong kanilang anak ni Sandro. Palibhasa ay maganda ang trabaho at may kaya sa buhay si Sandro, lahat ng naisin ng kanyang anak kay Bing, ibinibigay niya. Laruan, pagkain, damit, mamahaling sapatos at bag, bigay lamang ng bigay. To the point na kahit na hindi kailangan, handa siyang ialay. Sa makatuwid, itong anak nga niya kay Bing ay sunod sa luho. Hanggang ang kanyang panganay na ito kay Bing ay naging dalaga na. Sa matagal na panahon, mayroon mang problema, naging payapa naman at tahimik ang pagsasama ni Sandro, Bing at ng kanilang anak. Hanggang isang araw,
dumating ang kontrabida sa buhay ni Bing. Yan ay ang walang kakupas-kupas na bad news, isang masamang balita. Aba, nais ng babae ni Sandro na tumira din sa parehong bahay kung nasaan itong si Bing at ang kanyang anak. Ang reason niya, deserve naman daw niya na maibahay. Eto pang matindi, napag-alaman ni Bing ang tungkol sa isyong ito. Ang babaeng tinutukoy ni Sandro na nais tumira sa kanilang bahay ay isang bagong babae. Sa makatuwid, isang dalagang naging girlfriend ni Sandro pagkatapos mismo nitong si Bing. Sinasabi ko nga sa inyo, harap-harapan ng traiduran to. Oh, eto, kung ikaw, itong si Bing, ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Kung ikaw si Bing, mayroon ka bang karapatan talaga dito kay Sandro? Nung simula, hindi pumayag itong si Sandro sa nais ni Abigail. Subalit katulad ng palaging sinasabi ni Abigail, Abigail wants, Abigail gets. Wala pang isang linggo na pa-oo niya itong si Sandro. Para kasi dito kay Sandro ay mas kaakit-akit, mas sexy at di hamak na mas maganda itong si Abigail kumpara kay Bing. Sa huli, walang nagawa itong si Bing kundi tumahimik na lamang. Pikit matang tinanggap itong si Abigail sa loob ng bahay nila. Ang bahay ni Sandro ay mayroong 3 kwarto. 2 sa itaas, 1 sa baba. Itong si Bing na nga mismo ang nahiya. Kung tutuusin, ang kanilang kwartong mag-ina ay nasa taas, pero lumipat sila sa baba upang hindi na nga makita nitong kanilang anak kung anumang kalokohan ang ginagawa ni Sandro kay Abigail. Maaring dalagitan na itong si May, ang anak ni Sandro kay Bing. Bukas na ang kanyang isipan, pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin niya kayang tanggapin ang mga pangyayaring ito. Araw-araw, ipinapaliwanag nitong si Bing kay May ang kanilang sitwasyon, pero hindi niya ito kayang sikmurain. Doon nagsimulang lumaki ang galit ni May sa kanyang ama. Nais man niyang umalis, nais man niyang layasan na nga lamang ang kanyang ama, pero saan sila pupuntang mag-ina? Wala naman silang pagpipilian, di ba? Ang sabi nga ni Bing kay May, sa pagkakataong makapagtapos na nga ito ng pag-aaral at magkaroon na ng magandang trabaho, handa na nga silang maglakas loob na umalis sa bahay na iyon. Kahit pa sabihing mahal nila itong si Sandro, kung hindi na nga raw sila mahal, bakit ipipilit pa, hindi ba? Kesa magharap-harapang bastusan, sila na nga ang iiwas at magpapaubaya. Magmula noon, yun na ang naging goal sa buhay nitong si May. Ang makapagtapos ng pag-aaral, makapag-apply ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya at buhayin ang kanyang inang mag-isa. Lumipas pa ang ilang mga buwan at ilang pang mga taon. Tila ba habang tumatagal, sumisikip na ang bahay ni Sandro sa kanilang lahat. Lalo pa ngayon na parang mas itinuturing nga niyang parang tunay na asawa itong si Abigail kumpara kay Bing. Nang dahil sa paglaso ni Abigail sa isipan ni Sandro, tuluyan ang nagbago ang kanyang ugali. Ay aba, lahat na nga ng pabor ibinigay niya kay Abigail. Hanggang isang umaga, nagkatagpo itong si Bing at Abigail. Oo, tama ang inyong narinig. Sila ay nagtagpo. Bakit ko sinabing ganon? Dahil sa loob ng matagal na panahon, nasa iisang bahay lamang sila pero kahit nakailan, hindi sila nag-uusap. Ano bang ine-expect mo kapag nasa iisang bubong ang kabit at ang tunay na partner? Di ba? So ayun nga, kinausap ni Abigail itong si Bing. Pero ang sabi niya, Hoy! Hoy! Shh! Hoy, Bing! Ano? Bingi ka?
Pag kinakausap kita, tumingin ka, lumingon ka. Wisit. So yun nga, napakaraming maruming damit ni Sandro sa loob ng kwarto ko. Please lang, kunin mo na, labahan mo ng lahat utang na loob. Ano ang na-expect nyo? Ako pa maglalaba noon? Can't you see? Bagong manicure ako, bagong pedicure. Nais mo bang masira ko ang aking nail art dahil lamang doon? No way! Ano na? Ano pang itinatanga-tanga mo dyan? Kumilos ka na, Bing! Yan ang sabi ni Abigail. Pero itong si Bing, hindi nagsasalita. Nakatingin lamang siya sa mga mata nitong si Abigail. Don't tell me, busy ka. Huwag mong sasabihin sa aking abala ka dahil sa pagkakaalam ko, sa matagal na panahon, wala kang silbi dito. Diba? Ni wala kang trabaho, ni wala kang sariling ipon, hindi ba? Yuck! Para kang isang linta. Grabe ka nang makasipsip, napakatamad mo pa. Grabe ka ring magsalita, ano? Ibang klase ang talas ng iyong mga dila. Ang mga salita mo ay napakaanghang. Baka nakakalimutan mong mas matanda ako sa'yo at di hamak na mas may karapatan ako dahil nauna ako sa'yo. Matagal na kami ni Sandro at may anak kami. Hindi ka ba nahihiya? Napakaaga pa. Ang bunganga mo wala nang tigil. Kaya tayo pinag-uusapan ng mga kapitbahay dito eh. Yan ang sabi ni Bing. Pero ang dalawang ito, hindi na nga natuloy ang diskusyon dahil gising na itong si Sandro at tinatawag na nga niya si Bing. Ang sabi niya, asikasuhin na yung mga labahin. Tahimik na sumunod na nga lamang itong si Bing dahil si Sandro na nga ang may sabi. Habang tumatagal, mas lalong umaabuso itong si Abigail. Tuwing itong si Sandro ay mag-grocery, mamimili ng mga gamit na kailangan sa bahay at mga gamit na kailangan ni Bing at ni May, nagagalit itong si Abigail kasi parang ang gusto niyang mangyari, ang lahat ay para sa kanya lamang. Inaangkin niya itong si Sandro at ang kanyang yaman. At upang kahit papaano ay makabawi dito kay Bing, papahirapan ni Abigail itong si Bing. Daragdagan niya ang lahat ng mga damit na kailangang labhan nitong si Bing. Isasama niya ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga kumot, ang kanyang mga unan, ang makakapal na comforter, ang mga maong niyang damit, maging ang mga kortina sa loob ng kanyang kwarto. Lahat yan, sabay-sabay. Yung iba, sinadya niyang dumihan. Ang kanyang bawat kilos, ang kanyang bawat asta, ginagawa niyang kasambahay lamang sa bahay na iyon. Itong si May at si Bing. Ang kapal ng mukha ni Abigail, di ba? Nag-feeling Reyna kapag wala itong si Sandro. Kitang-kita ni May kung paanong bastusin nitong si Abigail ang kanyang ina, panahon na para lumaban. Hindi na nga siya magtitiis pa. Isang araw, sinisigawan nitong si Abigail, ang ina nitong si May. Ano ba naman yan, Bing? Hanggang ngayon ba naman nandiyan ka pa rin? Di ba ang sabi ko sa'yo kunin mo yung maduming damit sa taas? Bagal naman talaga eh. Pati ang anak mo, ang kukupad ninyo. Pwede ba? Bilisan nyo dyan. Pati yung CR sa taas. Barado pa rin hanggang ngayon. Sko naman, ang tagal-tagal na, hindi pa rin kayo nakakaintindi. Mga palamunin na nga lang kayo dito, ang babagal nyo pang kumilos. Iba't ibang mga mura pa ang sinabi nitong si Abigail sa mukha mismo ni Bing. Biglang sumagot itong si May at sinabing, "Hoy babae, ayusin mo ang pakikipag-usap sa nanay ko. Baka gusto mong hampasin ko ng palu-palo ang bunganga mo." Anong klaseng babae ka? Ni sarili mong damit hindi mo kayang labhan? Ano ka, imbalido? And for your information, pare-pareho lamang tayong palamunin dito ni tatay. Alam mo, magpasalamat ka.
magpasalamat ka dahil may paggalang pa ako sa'yo kahit kaunti. Dahil kung hindi, ako mismo ang hihigit sa buhok mo at ipapakain ko yung bunganga mo sa aso at nang malaman mong may taong mas hayo pa sa'yo. Napakayabang mo, Pokpok. Yan ang galit na sabi ni May. Siyempre hindi papayag si Abigail na siya ang talo. Susubukan niyang saktan itong si May. Buti na nga lamang, biglang tumayo itong si Bing at pinigilang mag-away ang dalawa. Dahil kung nagkataon at sila'y magkapisikalan, dihadong-dihado itong si Abby. Alam ni Bing na kapag napuruhan itong si May, itong si Abigail, siguradong magsusumbong ito kay Sandro. Yun ang bagay na kanyang iniiwasan dahil sa huli, alam niya na ang kakampihan ni Sandro ay ang kanyang babae at hindi silang mag-ina. Baka mamaya mawala pa ang suporta ni Sandro sa pag-aaral ni May. Mahirap na. Lumipas pa ang ilang araw, nagsumbong itong si May sa kanyang ama. Tatay naman, pakinggan niyo naman sana yung mga sinasabi ko sa inyo. Hindi ako nagbibiro, tay. Totoo ang sinasabi ko sa inyo. Huwag niyo naman sanang hayaang humantong sa ganitong punto. Huwag niyong hayaang bastusin ni Abigail ang nanay ko. Maawa ka naman kay inay. Tay, si nanay na nga po yung gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Nagluluto, naglilinis, naglalaba. Siya na lahat. Higit sa akin, mas alam niyo yun, di ba? Alam ko pong masipag si inay. Pero mali naman pong ituring siyang parang katulong. Pagsabihan niyo yung babae ninyo. Yan ang sumbong ni May sa kanyang ama. Pero ang tugon nga nito, ikaw na bata ka, kitang-kita mong marami akong ginagawa, hindi ba? Bakit mo ko inaabala? Ha, May? Pangalawa, bago ka magsumbong ng kung ano-ano, alamin mo muna kung ano ang totoo. May patunay ka ba? Ha? Oh, sabihin na nating hindi magkasundo itong si Abigail at ang iyong ina. Labas ka na doon. Ang unahin mo, yung pag-aaral mo. Hindi yung kung ano-anong inaatupag mo. Hindi ba't matagal yun ang planong iwan ako? Ang umalis sa bahay na ito? Hindi ba't kaya nga kating-katik ang makapagtapos? Tandaan mo, May, hindi ka na elementary. High school ka na. Banda-banda dyan, makakapagkolehiyo ka na. At pag meron ka ng magandang trabaho, iiwan mo na ako, hindi ba? Hindi ba? Oh, ba't natahimik ka? Akala mo hindi ko alam. Pwede ba? Sa matagal na panahon, dito kayo nakatira sa loob ng bahay ko. Tingin mo, hindi ko alam ang tumatakbo sa mga isipan ninyo? Akala nyo ba, hindi ko naririnig ang mga usapan ninyo? Di bale, huwag kayong mag-alala. Kayong mag-ina, hindi ko kayo pipigilan. Dahil ako, ginawa ko na ang aking obligasyon sa iyo bilang iyong ama. Siguro naman, wala ka nang mairereklamo pa sa akin, hindi ba? At least, kung hindi man ako naging isang mabuting partner, naging mabuting ama ko sa iyo. Di ba? Di ba? Sige na. Umalis ka na rito. May ginagawa ako. Matapos ang usapan ng mag-amang ito, tumatak na nga sa isipan ni May na hindi rin pala parang pamilya ang turing sa kanya ng kanyang tunay na ama. Tila ba para sa kanyang ama, ang pagiging isang mabuting magulang ay pera-pera na nga lamang. Kaya naman buhat nang ito'y makapagtapos ng high school, pinilit nga niyang makapag-aral agad sa kolehiyo. Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang maabot niya ang kanyang pangarap. Maiahon at maialis sa ganung klase ng buhay ang kanyang ina. Kaya lang itong si Abigail, ayaw nga talaga ng may kahati. Siya mismo ang gumagawa ng paraan upang magkaroon ng away at gulo. Palibhasa, alam niyang siya ang kakampihan. Ginagawa niyang lahat upang mas maging masama sa paningin ni Sandro ang mag-inang Bing at May.
Tuwing may online class itong si May, ang sumbong ni Sandro, palagi lamang daw nagse-cellphone, nag-YouTube at Netflix itong si May. Nagkukunwari daw itong nag-aaral at may klase. Kapag itong si May ay may kailangang gawing group project sa bahay ng kanyang kaibigan, kasama ang ilan pang mga classmates, ang sumbong nitong si Abigail, bumabarkada lamang daw itong si May. At baka daw nagiinom na doon. Sayang lamang daw ang pampaaral kung ganoon. At patuloy pang siniraan itong si Abigail si Bing dito kay Sandro. At nangyari na nga ang kinakatakutan ng mag-ina. Hindi pa nga nakakapagtapos ng kolehiyo itong si May. Nagpasya itong si Sandro na ibenta na ang kanyang lupa't bahay at lumipat na sa ibang lugar. Balak din niyang putulin na ang pagsuporta sa pag-aaral nitong si May. Pinalayas nitong si Sandro ang mag-ina, inabutan lamang ng 20,000 pesos. Ngayon, lalo nang sumama ang tingin nitong si May sa kanyang tunay na ama. Mas sukdulan pa ang galit niya dito kay Abigail. Ngayon, hindi malaman ng mag-ina kung saan sila tutungo. Napakahirap ng ganoon. Kaya naman itong si May nangako sa kanyang sarili na siya mismo ang magiging karma ng dalawa, ni Abigail at ng kanyang ama. Nagpatuloy sa paglakad ng mag-ina. Nagtatanong-tanong kung saan nga ba mayroong apartment, kung saan sila maaaring manirahan. Ang isa pang problema, walang trabaho si Bing. Paano niyang bubuhayin ang kanyang anak na si May? Lumipas na ang kanyang kabataan at ang kanyang ganda, ang kanyang lakas dahil meron na nga din siyang iniindang kaunting karamdaman sa kanyang katawan. Kahit pa sabihin nating mahusay siyang magmasahe, sino pa ang tatanggap sa kanya? Lalo na sa panahon ngayon. Upang kahit papaano ay masuportahan ni May ang kanyang ina, sinubukan niyang magtanong-tanong pa sa kanyang mga kaibigan. Nakahanap sila ng isang lumang apartment sa hindi kalayuan. Sila muna ang tumira doon. At upang kahit papaano ay mabawasan ng gastusin, tumigil muna sa pag-aaral si May kahit na mahirap para sa kanya at nagpa siyang mag-apply muna ng trabaho. Alam ni Bing kung gaanong kamahal ni May ang pag-aaral. Kaya naman napakasakit para sa kanya na makitang ititigil na ng kanyang anak ang kanyang edukasyon. Ayaw man niya pero wala siyang pagpipilian. Wala siyang magagawa. Hanggang itong si May ay matanggap sa isang malaking tindahan ng mga computer, mga gadgets. Pansamantala, ito muna ang kanyang gagawing source of income. At dahil halos araw-araw, computer at gadgets ang kanyang hawak, araw-araw, lagi siyang online. Iba't ibang mga produkto ang kanyang ipinopromote online, lalo na sa social media. Sabi nga ng kanyang boss, kung siya ay makakapagbenta ng maraming produkto, lalaki ang kanyang komisyon. Kaya itong si May, hinasa ang kanyang husay sa sales stock. Unti-unting sumikat ang tindahan kung saan nagtatrabaho si May. Dumami ang mga customers. May mga viral video pa na ina-upload online. Sikat talaga. Tuwang-tuwa itong si May dahil dumadami ang kanyang benta, nagkakaroon siya ng ekstrang pera. Tuwang-tuwa rin sa kanya ang kanyang mga boss. Hindi nagtagal, naging kaibigan din ni May ang kaibigan ng kanyang boss. Ang galing, di ba? Ang lalaking iyon ay hindi pa naman katandaan. Negosyante nga ito. Magaling siyang business owner. Pinay ang kanyang ina at Amerikano naman ang kanyang ama. At ang lalaking ito ay naging kaibigan na nga ni May. Palagi na nga silang magkakamustahan, halos linggo-linggo, nagkaka-chat. Nagulat na lamang si May nang malaman niya na ang lalaking ito pala ay PWD.
Subalit imbis na maawa sa lalaking iyon, hinangaan pa nga niya ito dahil hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan upang makamit ang tagumpay sa buhay at ipagpatuloy ang lahat ng nasimulan. Kasabay ng patuloy na pagyabong ng career nitong si May sa kanyang trabahong ginagawa ay ang paglalim ng samahan nilang dalawa ng lalaking palagi niyang nakakausap. Isang araw napansin nga nitong si May na para bang may bahid ng kalungkutan ang mukha ng kanyang ina. Naabutan nga ni May ang kanyang ina na umiiyak. Tuwing may pagkakataon, itong si May dumadaan-daan sa harapan ng kanilang lumang tahanan. Naaalala niya ang kanyang nakaraan doon. Sa tahanang iyon, siya isinilang. Sa tahanang iyon, lumaki at nagkaisip si May. Ang tahanang akala niya ay pupunuan niya ng magandang alaala, ngayon ay sakit ang dulot sa kanya. Hanggang sa maidaing nga ni May ang kanyang mga issues sa kanyang kaibigan. Sinabi niya ang kanyang pangarap, sinabi niya kung gaano niyang kamahal ang kanyang ina, sinabi niya kung ano nga bang nangyari sa kanyang pamilya. Sinabi niya ang mga dahilan kung bakit nais niyang makapagtapos ng kolehiyo. Ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon nagsisipag siyang magtrabaho. Kaya naman gumawa ng paraan ang kaibigan niyang Filipino-American at sinabi sa kanyang boss na hayaang mag-aral itong si May habang siya ay nagtatrabaho. Working student ika nga. At nang pumayag ang boss ni May, sobrang tuwa ni May sa kanyang kaibigang Phil-Am. Halos nais niya nga itong yakapin. Kaya lang itong si John na isang Filipino-American ay kasalukuyang nasa bansang Amerika kasama ang kanyang mga magulang. Ibig sabihin, hindi pa nakakapagkita ng personal itong si May at si John. Kaya naman, laking tuwa ni May nang malaman niyang itong si John pala ay magbabalik bayan. Uuwi ito ng Cebu kasama ang kanyang mahal na ina. Nang makita niya ang mga bagong pictures nito, talagang humanga ito dahil napakagandang lalaki nga talaga ni John. Mas lalo pa siyang humanga nang malamang itong si John pala ay sadyang matatas mag-Tagalog, mahusay mag-Ingles, marunong mag-Cebuano at iba pang lingwahe. Ang nakakatuwa pa, napag-alaman ni May mula sa kanyang ina na si Bing na nung bata pala ito, nakatira din ito sa Cebu. Ngayon, nagkaroon siya ng mas malaking dahilan upang kahit papaano, mas maging malapit ang loob sa ina nitong si John. Hay nako, kung makikita nga ninyo, vibes na vibes talaga ang ina ni John at ang ina nitong si May. Akalain nyo? Napakabait ng ina ni John. Ang sabi nga niya sa mag-ina ay maghanap na ng bahay at lupa at handa raw siyang tulungan ng mag-ina. Lalong-lalo na nang malaman ng ina ni John ang nakaraan nitong si Bing. Nang sumunod na mga araw, isang magandang balita pa ang nalaman ni May dahil ang bahay kung saan siya noon tumira kasama ang kanyang ina at ang kanyang tunay na ama ay ibinebenta ng muli ng kung sino mang nakabili. Ang sabi ni John na kanyang kaibigan, handa siyang bilhin ang property iyon. Di ba nga alam niyang mahalaga ito para dito kay May? John, sigurado ka ba? Mahigit 2 milyon ang iyong gagastusin para sa property iyon. Hindi mo parang nag-aaksaya ka na ng pera kung ganyan? Kung balak mong bilhin ang property iyon dahil sa akin, wag na lang. Wag na. Nakakahiya na. Yan ang sabi ni May. Ang sabi ni John, May, ano ka ba? Relax. What are you talking about? Kumalma ka. Binibili ko ang property ito dahil gusto ito ng mother ko. Mahilig siya sa mga ganyang klase ng bahay kasi before daw sa Cebu,
Ganyang klase ng bahay din ang kanyang tinitirahan. At saka maganda yung area kasi malapit lang sa mga simbahan, malapit sa market at mga paaralan. Well, bonus na yung diyan kayo tumira dati. Alam mo na, kaibigan mo ko at syempre gusto ko kahit pa paano, mabalikan mo yung mga good memories mo dyan. Kahit pa paano. Diba? Hindi makapaniwala itong si May dahil napakabilis ng mga pangyayari. Agad na ibenta kay John ang property, pinabago agad ni John ang lahat-lahat, pinarenovate. Matapos ang ilang mga linggo, pinalipat ni John ang mag-ina sa bahay na iyon. Itong si Bing, hindi makapaniwalang tutungtong siyang muli sa loob ng tahanang iyon. Pilit namang pinapatahan ng ina ni John itong ina ni May. Nang maisaayos ng mag-inang John at Estrella ang lahat ng mga dokumento, agad silang bumalik ng Amerika. Iniwanan ng kaunting salapi ang mag-ina at ipinangako na sila na nga ang bahala sa pag-aaral ni May. Ang plano nga ng mag-ina, kapag nakalikom na nga sila ng sapat na salapi, magbubukas sila ng negosyo. At habang nag-uusap ang mag-inang ito, biglang nagulat si May dahil niyakap siya ng napakahigpit ni Bing. Nagpapasalamat nga ito. Napakalaki daw ng kanyang utang na loob dito kay May. Nagkatitigan ang mag-ina at nagkaiyakan na nga. Kahit sa panaginip, hindi man lamang pumasok sa isipan ng mag-ina na ang tahanang pag-aari noon nitong si Sandro ay mapupunta sa kanilang pangalan. Nangako naman itong si May kay John na gagawin niya ang lahat upang makapagtapos yan ng pag-aaral. Kahit mahirap, sisikapin niya na magkaroon ng mas mataas na mga grado para hindi naman daw pagsisihan ng mag-inang ito ang pagtulong sa kanila. At nang itong si May ay makapagtapos na nga ng pag-aaral, tuwang-tuwa sa kanya si John. Kaya lang, sa sobrang tuwa ni John, inamin niya na matagal na pala niyang iniibig itong si May. Pero alam mo ba, bagamat marami na nga siyang naitulong dito kay May, tumagal pa rin ang ligawan. 1, 2, 3 buwan mahigit ang ligawan. At sa huli, tinanggap nitong si May ang pag-ibig ng lalaki. Minahal niya si John dahil sa kung sino siya, kung anong klase siyang lalaki at kung anong klase siyang tao. Hindi dahil sa kung anong pera ang meron ang kanyang bangko. Hindi dahil sa laki ng halaga na kanyang ginastos upang baguhin ang buhay ng mag-ina. Ngayong nakapagtapos na ng pag-aaral si May, handa na nga siya sa panibagong buhay. Kinausap siya ng kanyang kasintahan na si John at sinabing handa siyang tulungan si May na makapaghanap ng isang magandang trabaho sa Amerika. Ito ay isang napakalaking opportunity para kay May. Kaya naman, kinausap niya ang kanyang ina at sa awa ng Diyos, pumayag naman ito dahil malaki ang kanyang tiwala kay John. At nagtungo na nga ang magkasintahang ito ng Amerika at doon nakapaghanap ng isang magandang trabaho si May. Lumipas pa ang ilang mga buwan, ilang mga taon, magkasintahan pa rin ang dalawa. At para bang nagbabalak na magpakasal na. Upang mas ma-appreciate nitong si May ang kasal, kailangan nandoon ang kanyang ina. Kaya bumalik sila ng Pilipinas at doon nagpakasal. Maligayang maligaya naman si Bing nang dahil sa magandang buhay na mayroon ngayon ang kanyang anak na si May. Ang mag-asawang ito nagpatayo pa ng isang negosyo. Sa makatwid, ibang-iba na ang buhay ng mag-ina, ni Bing at ni May. Hanggang isang araw ng Lunes, medyo maulan nga noon, isang lalaki ang kumakatok sa gate ng kanilang tahanan. Nagulat si Bing dahil ang lalaking ito ay si Sandro. Maya-maya pa, dumating na si May. Binuksan niya ang gate at sinabing, "Oh, anong ginagawa niyo rito? Buhay ka ba pala?" Yan ang sabi ni May. Ang sabi ng kanyang ama, "Anak,
Ako ito. Ako ang Tatay Sandro mo. Nalimutan mo na ba? Hindi mo ba ako namumukhaan? Anak, may nakapagsabi sa akin na kayong araw dalawa ang nakabili ng bahay na ito. Anak, wala na akong matirhan. Wala na akong pera. Niloko ako ni Abigail. Ang sabi niya sa akin, buntis siya at ako ang ama. Ginastusan ko. Hindi ko naman alam na hindi pala sa akin yun. Anak, tinangay niya ang lahat ng mga pag-aari ko. Anak, May, tulungan mo naman ang tatay. Bing, ano? Tutulay ka na lang dyan? Kausapin mong anak natin. Huwag naman ganito. May naman. Ako ang iyong ama. Ang iyong nag-iisang ama. Papabayaan mo ba ako? Sa dami ng ginawa ko para sa'yo? Maya-maya pa, nagsalita itong si Bing at parang ngayon, ilalabas na nga niya ang lahat ng sama ng kanyang loob. Ay naku Sandro, sabihin mo nga sa akin, anong lasa ng karma? Ay, alam mo Sandro, ngayon ko lang naisip-isip. Hindi ka pala ganun kagwapo. O ano? Masakit? Masakit bang marinig yung totoo? Ganyan. Ganyan mo ko kinakausap noon, hindi ba? Ganyan mo ipamukha sa akin na pangit ako, na ang taba ko na wala akong kwentang asawa. Ay, hindi nga pala asawa. Hindi nga pala tayo kasal, di ba? Pero kung maipamukha mo sa akin na wala akong kwentang babae, ay wagas. Alam mo, hindi kita para sisihin dahil babaero kang talaga. Bago pa lang tayo magkaroon ng anak, alam ko na. Alam ko na ang karakas mo. Hindi ako naubusan ng pag-asang magbabago ka. Pero alam mo, nang iniuwi mo si Abigail sa ating tahanan, sumuko na ako. Sinukuan ko na ang pag-ibig ko sa'yo. Magmula nang dumating si Abigail sa buhay natin, nagstay pa rin ako pero nagstay lang ako para sa ating anak. Hindi para sa'yo. Hindi para sa kung anong meron tayo. Sa loob ng ilang mga taon, nagpakaalipin ako sa piling ninyo. Pero ang lahat ng ngayon, tapos na. Pera ang kailangan mo, hindi ba? Hindi kami. Kaya ito. Ito? Oh, sa'yo na. Kwintas yan. Pwede mong isangla. Pagkakapirahan yan. Ito pa oh. Bracelet para sa'yo. Itong singsing. Sa'yo na. Okay na? Maaari ka nang umalis. Sige na. Yan ang sabi ni Bing. Ang dagdag pa nitong si May. O ito pa oh. 50,000 pesos. Makakaalis na po kayo. Tutal, marami naman kayong anak, hindi ba? Hayaan nyo silang magpakaanak sa inyo. Itong si Sandro ni hindi man lamang nagdalawang isip. Tinanggap ang mga alahas, tinanggap ang perang ibinibigay nitong si May. Ni hindi na nga ito nagpasalamat man lamang, umalis na ito agad. Napabuntong hininga na nga lamang ang mag-ina. Isinarado ang gate at medyo naluluha pa nang pumasok ng bahay. Pero ang mahalaga, tapos na ang kanilang obligasyon kay Sandro. Magmula nga noon, wala na nga silang naging balita pa kay Sandro. Itong si May naging abala na sa kanyang asawa at sa pagbuo ng kanyang sariling pamilya. Samantalang itong si Bing, busy rin dahil sa kanyang bagong negosyong ipinapatayo. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Hi! Leticia Kaabay, Erlinda Claveria, Lily C. Akad, Mirna Josue, Alma Macabe, Carmelina Parcon at Delia Sibonga. Hello! Shout out po sa inyo. Wow naman, ang haba ng komento. Maraming salamat po Miss Celia Gonzalez, Marion Quinto, Mirna Galicia, Flory Murillo,
Mayet B. at Nelia Tejano. Hello, Liza Rubio, Maria Fernandez, Joseph Salinas, at Nico Placido. Muli po ay nagpapasalamat po ako dahil hanggang sa puntong ito ay nakikinig pa rin kayo. More stories to come kaya naman. See you again next time. This is Von Imalia TV. Paalam po sa inyo.